Samantala, lumikas na ang ilang Pilipino sa Iran kasunod ng giit ni US President Donald Trump na sumuko ang Iran ng walang kondisyon. Pinag-aaralan naman kung paano itatawid ang mahigit 100 Pinoy sa Israel na gusto nang bumalik ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Patuloy ang mga opensiba sa pagitan ng Israel at Iran sa labanang nasa ika-6 na araw na. May mga pangambang lalo pang lalala ang sitwasyon at may mga ulat na maaaring makailam na ang Amerika bilang suporta sa Israel. Nagposisyon na ang US ng military assets at fighter jets sa rehiyon. At si US President Donald Trump hiningi ang unconditional surrender ng Iran, sabay sabing nauubos na raw ang kanilang pasensya. At tila babala nang sabihin ni Trump na dapat nang lisanin ng mga residente ang Iranian capital na Tehran. May mga Pilipinong nagtatrabaho sa Tehran ang agad lumikas, tulad ni Naufar Ghani. Pagkasabi pa lang ni Presidente Trump, ay nag-alisan na mga tao. Nakita namin sa news, nakita namin sa mga feed ng social media, tsaka sa mga local news din, na haba na uli yung pilahan, yung traffic sa highway. Ang reaction ko dyan, dalawa, ay very alarming. The second one is relief. Bakit, Kamo? Dahil Tehran, nandito na kami, wala na kami sa Tehran. Okay? It's somehow some kind of relief ang napipil ko dyan. Yung alarming naman, so ibig sabihin, wala silang planong ihinto ito. Gayunpaman, hindi raw sasama sa ngayon sina Ufar sa voluntary repatriation. May 30 Pinoy na nagtatrabaho sa Iran ayon sa Department of Migrant Workers. Sabi naman ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa social media site na X, hindi sila magpapakita ng awa sa Israel. Base sa ulat ng ilang Iranian websites, ngayong araw, isang missile production facility ng Iran ang tinarget ng Israel. Handa naman daw ang pamahalaan na ilikas ang mga Pinoy sa Iran at Israel. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron nang sinasabi na kailangan, wala silang, natatakot na sila kaya nagpapatuloy na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya nag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. Sa Israel, may mahigit 100 Pinoy ang gusto nang bumalik sa Pilipinas. Tinitingnan ngayon ang pagtawid sa Jordan, Cyprus at Egypt. It will be via border crossing. Kasi sarado talaga yung airport eh. So border crossing. Ang 21 government official kasama ang mga taga-Department of Agriculture na nasa Israel dahil dumalo sa isang official study at training program ay nakatawid na sa Jordan at sasailalim sa immigration procedures. Pero may ilang Pinoy sa Israel na pinili ring manatili tulad ng caregiver na si Norwena. Takot man daw siya sa mga nangyayari sa Israel, pero mas takot daw siyang mawalan ng trabaho. Bukod sa napamahal na raw siya sa inaalaga ang lola. Narinig ko talaga eh. Tapos yung kapag ng dibdib ko, sobrang talagang nanginginig na ako nun. Tapos yun na, nung merong boom, gumalon. Tapos natakot na ako, humawak na ako dun sa lola ko. Sabi ko, Mami. Tapos sabi niya, inahawakan niya rin yung kamay ko na parang inaano na huwag ako matakot. Caregiver din ang Pilipinong kritikal ang kondisyon matapos matamaan ng mga pagsabog. Naoperahan na rin siya ayon sa embahada. Dinescribe ng doctor, yung bronchial tubes niya, yung isang part on the right side, damaged. Tapos yung lungs niya, damaged. Yung rib cage niya, damaged. So ang daming damages sa mismong lungs niya. So that's why her breathing is aided by an EXO machine. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.